Isang nakakapagod ngunit puno ng biyayang linggo sa inyong lahat mga kabukid. Tunay nga na nakakapagod kasi sa dami ng mga gawain natin araw-araw. Nakapalit naman yan puno ng biyayang pamumuhay. Tara samahan niyo ulit kami sa isa na namang araw ng buhay namin dito sa bukid. Ngayong araw nga ay may nagbigay sa atin ng mga latonda na saging at dadalhin natin ito sa bukid para maitanim. Yung mga saging kasi natin sa bukid ay puro mga saba, mga paltiko, senyorita, saging bundok at saka yung kulay pula na galing ko sa Samar. Naghahanap talaga ako ng ibang variety tulad nga nitong latondan. Buti na lang yung mga nagtatrabaho dito sa bahay may tanim pala silang mga latondan kaya naman humingi ako ng mga suhi at ito nga binigyan tayo ng 3 at tayo na lang magpaparami nito. Sa dami na nga ng tanim natin dito sa bukid nahihirapan tayong maghanap ng mga pwesto ng mga bago nating mga itatanim. Gusto ko kasi talaga na halos lahat ng prutas at mga gulay na pwede natin pitasin maitanim natin lahat dito nang makalibre tayo ng mga pagkain. Napakalaking tulong talaga sa atin na nakakalibre tayo ng mga prutas at mga gulay. Hindi na natin kailangan bilhin pa. Kasama ko nga palang nagtanim dito si Bayaw at pagkatapos naman namin magtanim kinumusta natin yung ating mga gulay. May nakita nga kaming patola na parang nalalanta. Posible siguro tinuka ng mga manok yung kanyang pinakapuno kaya nalanta to. Nalalanta yung kanyang mga dahon. Sayang may bunga pa naman dalawa. Iba yung puno yun. Oo, dito yun sa kabila. Ito yung mga hybrid na nabili nating binhi. Ang ganda may mga bunga na agad. Dahil hybrid. Pag sulpot pa lang may bunga na. Tsaka malaki yung bunga mas mahaba. Yung mga talong natin ang ganda na. Healthy, di ba? May mga sumusulpot na mga bulaklak. Meron na nga Yan Malapit na itong mamunga. May tamarindo na dito Matanda na yung bunga. Nilagyan mo na pala ng yung kakao natin na mamulaklak na ang daming bulaklak Yan wow. Hitik yung bulaklak. Ito yung pechay natin, pwede na maggulay. Pag magsisigang tayo, may makukuha na tayo. Yung kamatis, may mga bulaklak na rin yung kamatis. Ang tataba. Nilagyan na niya yung balag. Ang tataba ng mga natin Yan, dami ng pechay. Magsasawa na tayo sa gulay. Yan ang masarap sa may lupa. Libre yung gulay natin. Diba? Ang dami na naman talong nito pag nagsabay-sabay mamunga. Pwede nang kumuha nga nito, Lex, Kahit tigisa mo lang sa dinastoma, sarap na to Yung tinatanggalan ko lang ng isa nga. Oo. Kasi matagal pa yan Matagal-tagal din ang buhay yan. Ito pwede nang kumuha ng mga ganitong dahon Dami nang hinog yung ating mulberry Lumaki yung bunga. Ito. Lumiit nga Pero dati lalaki ng bunga nito. Yung pinakauna. Siguro na sa baha. Ayan bunga niya guys Tikman natin. Namunga na rin yung ating yung saging natin galing sa Samar. Yan. Ganyan ang kulay ng kanyang bunga. Ayan amumula. Kaso konti lang yung binunga niya kasi to sa baha, na stress siya. Ayan, buti naman hindi siya namatay. Maglilipat-lipat tayo nito para makasigurado tayo. Tingnan nyo yung kamatsili natin mga kabukid. Napakaraming bulaklak Ang dami ata ang bunga nito pag natuloy. Yan punong-puno ng bulaklak. Kadami diba? Namunga na to dati nung nakaraang taon, pero isa lang yung nakuha ko, isa lang yung natuloy. Pero ito siguro matutuloy na to, ang dami naman magsasawa na tayo sa kamatsili. Kumakain ba kayo ng kamatsili guys? Yan Yung asawa ko hindi yan kilala
Di niya alam yung kamatsili eh. Daming bulaklak oh. Wala. Puno. Hanggang doon oh. Wow. Nakaka-excite naman maka-harvest ng mga kamatsili. Yan. Masarap to guys. Matamis tong bunga nito. Yan oh. Ito yung mga nauna nating talong. May mga bunga na guys. Nakakakuha na tayo dyan. Dito ako sa ilalim ng mangga. Napaka-presko dito. May papag tayo dito. Yan o. Masarap dito pag tanghali. Mag-siesta. Gaganda ng mga bulaklak ni misis oh. Pag summer talaga maganda yung mga bulaklak ng ano. Bougainvillea. Napupuno sila ng bulaklak. Pati yung mga nandito, tingnan nyo yung mga tanim niya dito. Yan o. Yun, ang gaganda. Ang daming bulaklak guys. Yan o. Ganyan sila pag summer. Punong puno ng bulaklak. Ayan, iba-ibang kulay. Diba? Ayan, mahilig siya sa bulaklak eh. Ako naman, mahilig ako. Ibang bulaklak. Hindi, sa mga gulay, tsaka mga prutas. Lalaki na ng anak ni Cherry oh. Wow, wow, ang tataba ah. Ganda-ganda naman oh. Ayan oh. Puro itim, isa lang yung kakulay niya. Yan lang. Babae to. Babae yan. Tatlong babae, tatlong lalaki. Pero akin yung lalaking isa. Siguro yung black yun. Lalaki yun, yung black na yan. Ngayong araw nga pala pumunta dito yung tita ko, yung pinsan ni tatay na nagro-rolling dito sa aming baryo ng kung ano-ano mga pagkain at mga gulay at bibili daw siya ng mga saging. Kahapon bumili siya ng mga native na manok na 2 tapos bibili daw siya ngayon ng mga bibe. At saka sinabay niya yung mga saging kasi nakita niya na marami ng matatandang mga saba. At saka yung isa nating senyorita. Bali 3 puno nga ng saba yung aming harvest dito at saka yung senyorita tapos nakita niya yung mga puso ng saging, kumuha din siya. Ako nga pala yung nag-harvest dito tapos si Bayaw naman ang tagatanggal ng mga piling sa buwig. At si Emong naman ang taga-harvest ng mga mulberries. At lahat na ma-harvest niya diretso sa kanyang bunganga. Natapos ko na yung mga saba kaya naman ito ng senyorita yung huli nating haharbisin. Maliliit itong saging na senyorita pero napakatamis nito mga kabukid. At pagkatapos naman kinuha ko na rin yung mga puso ng saging. 2 nga lang yung nakuha ko kasi hindi pa pwede yung iba. Hindi pa kasi lumalabas yung mga bunga. At pagkatapos nga tinimbang na namin yung mga saging at tumabot sila ng mahigit 50 kilos. Halos 60 kilos sila lahat. At nakabenta naman tayo ng 1,300 kasi hindi naman siya iba. Tsahin ko naman yung bumili kaya mura lang natin binenta. Pahihinugin pa kasi niya yun tapos ibibenta pa niya. At saka isa pa pumunta siya dito, pinikap niya kumbaga. Bali nakabenta tayo sa kanya lahat ng 4,390 kasi 1,300 yung saging, tapos 2,000 yung bibe, 600 naman yung 2 manok at bumili din siya ng 2 tray na itlog na umabot ng 490. Kaya umabot ng 4,390 lahat ng mga pinamili niya dito sa bukid. O diba, blessed yung linggo natin. Nakakalibre na tayo ng mga pagkain tapos nakakabenta pa tayo. So hanggang dito na lang po. Salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po natin ng mga kwentong bukid.